Mr. Chair, may isusumbong lang po. Maraming nagte-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nirereklamo ay hindi lumalabas sa Senate website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines. I received information, it's not verified, that the Attorney Bantug, who is not the secretary, ay pinag-utos nga daw to. Again, no, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding, because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that, you know, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. No? So, again, ayoko kayong maipit, pero hindi naman siguro kayo maiipit by putting on live kung ano nangyayari dito. That's a matter of record. Even our non-hearing events, halimbawa may art fair tayo dyan or may EDCOM report, ay pwedeng ilagay sa website natin. So there's no legal issue about broadcasting officially from the Senate. Lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang pong matuloy ang hearing na ito, lalong-lalo na po para marinig po ang sasabihin ng bawat isang ex-soldier na nandito ngayon. Gusto lang namin ulitin na maaaring na-impluensya, na-confuse ang iba naming mga staff dito dahil sa ginawa nila. Akala po nila yung 12 pinangangatwirana, nagsasite pa po sila ng jurisprudence, Abilion versus Cuenco, kahit na po bar flanker, kahit hindi po pumasa sa bar, ay maiintindihan niya na hindi aplikable yung mga sinasabi nila. Lahat po ng sasabihin nila, ililinlangin kayo, ililigaw kayo. Nailigaw po yung ilan naming mga empleyado rito.